Bago siya mawala ng malay, narinig ni Yungjin ang mga salitang, "Maligayang kaarawan, pamangkin ko." Pagkatapos, inabot sa kanya ng lalaki ang kamay nito. Unti-unting napuno ng kamay na iyon ang paningin ni Yungjin. Lumipas ang oras, muli siyang nagdilat ng mata, malabo pa ang kanyang pandama. Unti-unting lumiwanag ang lahat, pinagpapawisan si Yungjin ng sagana, para bang naligo siya. Bumantong hininga siya, iniangat ni Yungjin ang kamay niya sa kanyang mukha. Sobrang init nito, tiningnan niya ang kanyang malagkit na kamay, nagulat, at napabulalas, grabe, tumutulo ang pawis. Kinuha ni Yungjin ang kanyang telepono. Pagkabukas niya, nakita niyang 22 minuto pasado alas 11 na, at may sunod-sunod na mensaheng pumasok. Ang pinakahuling mensahe ay galing kay Songgon, "Patay ka na ba?" Agad siyang nagising sa takot. Anong oras na? Nagmamadaling tumayo si Yungjin para magbihis. Diyos ko, kailan ako nakatulog kagabi? Bigla siyang natigilan. Sumariwa sa kanyang isip ang mga alaala ng nakaraang araw. Agad tiningnan ni Yungjin ang kanyang braso para malaman kung nandoon pa ito. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay para hawakan ito. Pagkatapos, muling binuksan ni Yungjin ang kanyang palad. Nang makitang normal pa rin ito, gumaan ang pakiramdam niya at naisip na ayos lang siya. Pero nagtaka siya kung anong nangyari. Naalala niya ang babae kahapon, at biglang may pumasok sa kanyang isip. Oo, si Hisu. Biglang tumunog ang telepono niya, nagpabalik sa kanya sa realidad. Tawag iyon mula sa kanyang homeroom teacher. Nagbago ang tagpo sa Sampo Schoolyard. Sa lugar kung saan nakatayo ang estatwa ng atleta at nakasulat ang "Challenge Ready to Go." Nagreklamo ang janitor, bakit ba palaging natatanggal sa saksakan itong nakakainis na makina? Sino ba itong panay ang pakialam? Nagmamadali si Yungjin papunta sa eskwelahan. Nag-iisip siya habang humihingal, si Hisu, pumasok kaya siya? Pagpasok niya sa eskwelahan, pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo. Payapa ang tanawin na may asul na langit. Naglakad si Yungjin papasok habang palihim na sumusulyap sa paligid. Nagsimulang mag-usap ang lahat ng nasa eskwelahan tungkol sa tanghalian o kung ano ang hindi pa nila nakakain. Ano man ang mangyari, may tumutugon. Nakita niya ang dalawang kaibigan ni Hisu sa harap. Nag-uusap sila. "Oy, bakit ganoon si Hisu?" Sumagot ang isa na hindi niya alam. Kailangan ko talagang magpa-tarot reading ngayon." Narinig niya muli ang nakakainis na pagsimangot. Maingat na sumilip at nagmasid si Yungjin. Bigla siyang nagulat. Sa loob ng silid-aralan, masayang nakikipag-usap si Hisu sa mga kaklase niya. Pagkatapos ay nag-alala siya at tumalikod. Natatakot na nakatayo roon si Yungjin, nagmamasid at nag-iisip na, ayos lang siya. Nang maalala ang nakaraan, bigla siyang nag-alinlangan. Dapat ba siyang magtanong ng direkta tungkol kahapon? Sa sandaling iyon, nakatayo sa likuran niya ang dalawa niyang kaibigan at nag-uusap na ang pagpunta sa eskwelahan tuwing tanghalian ay gawain lang ng halang ang kaluluwa. Ang halang, nagmamadaling lumingon si Yungjin. Patuloy siyang sinisisi ng mga kaibigan niya. Bakit hindi mo binasa ang mga mensahe ko? Ang halang, nag-alala ako nang wala lang. Hinanap agad ang girlfriend niya pagdating sa eskwelahan. Tama, ang halang, nagmadali siyang nagtanggol. Hindi, nauutol si Yungjin. Hindi ganoon. Pero kahapon kasi, nang makita niya si Hisu, nagtama ang tingin nila. Tinanong ng kanyang mga kaibigan kung anong nangyari kahapon. Dahil hindi nagsalita si Yungjin, gumawa ng kwento ang mga kaibigan niya. Nagpanggap daw na umuwi ang bastos na ito, pero ang totoo, pinuntahan ang girlfriend niya. Ang halang, biglang nagtataka ang dalawang kaibigan niya kay Yungjin. Nakita nilang yumuyuko siya sa ilalim ng bintana para magtago. Tanong ng isang bata, "Anong ginagawa mo?" Patuloy na nagbiruan at tumawa ng malakas ang dalawang kaibigan. Ay, kinikilig dahil lang sa tinginan. Hindi ako nagseselos, talaga. At nanlamig ang mukha niya sa takot. Gumapang si Yungjin sa sahig, sinusubukang iwasan ang bintana, ngunit hinusgahan siya ng kaibigan niya. Ang pathetic. Hapon na ng klase. Tahimik na nakaupo at nag-aaral ang buong klase. Hindi nakatuon si Yungjin sa aralin, at naisip, hindi ko maalala.
Malinaw pa rin sa kanyang isip ang imahe ng kamay niyang kinaskas ng demonyo. Tiyak na malubha ang kanyang sugat. Tinitigan niya ang kanyang kamay na buo pa rin. Hindi niya maiwasang magtaka, pero hindi niya maalala ang nangyari pagkatapos noon. Nagtataka si Yungjin kung paano siya nakauwi. Ang maskara ng demonyo ay bumabagabag sa kanyang isip. Ano ba yan? Kung panaginip iyon, may katuturan ba? Maingat niyang tiningnan ang kanyang telepono. Nandoon pa rin ang notification mula kay Hiso, may natanggap na 100,000 won. Kung hindi matanggap ang transaksyon sa loob ng 3 araw, kakanselahin ito. Maaaring kanselahin ang nagpadala anumang oras sa loob ng 3 araw. Tanggapin ang transaksyon. Nagtaka si Yungjin, ano itong money transfer? Tiningnan ang pangalan ng nagpadala sa kaliwang sulok, at nag-isip kung dapat siyang magtanong. Pagkatapos ay isinilid niya ang telepono sa bulsa, tahimik na nagdesisyon, huwag. Mukhang ayos naman ang kamay niya. Tumingala si Yungjin sa asul na langit at sinabi sa sarili, hanggat walang nangyayari. Paglipat sa eksena sa schoolyard. Sa silid ng guro, nag-alalang nagtanong ang homeroom teacher ni Yungjin, sigurado ka bang walang nangyari? Agad siyang sumagot, opo, nakatulog lang po ako ng sobra. Bumantong hininga ang guro at nagtanong muli, kumain ka man lang ba? Masunerang sumagot si Yungjin, opo, opo. Ipinagpatuloy ng guro, sige, basta walang nangyari. Mag-aral ka na at umuwi agad. Pagkarinig niyon, agad na lumabas si Yungjin. Hindi niya nakalimutang isara ang pinto. Mabagal siyang naglakad sa pasilyo. Kinuha ni Yungjin ang telepono para tingnan ang oras. 2:00 na ng hapon. Naisip niya na talagang dumaan lang siya sa mga klase ngayon. Binuksan ni Yungjin ang pinto at lumabas sa schoolyard. Habang abala siya sa kanyang telepono, biglang sumulpat si Hiso at humingi ng paumanhin. Natakot siya at umatras, sumisigaw. Nauutol si Hiso sa pagpapaliwanag. Pasensya na, hindi ko sinasadya na takutin ka. Nagpanik si Yungjin at sinabing, hoy, tumutunog na ang bell ng klase. Libangan mo ba ang manggulo? Nauutol si Hiso at nagpaliwanag. Narinig ko sa mas mabababang baitang na pumunta ka sa opisina ng guro, kaya naghintay ako. Inistorbo niya si Hiso. Hindi ka ba pwedeng kumilos ng normal? Biglang may naisip, at natakot si Yungjin. Patuloy na nagsalita si Hiso, kung ginawa kitang hindi komportable, pasensya na. At tungkol kahapon, ngayong narinig niyang nagsalita si Hiso, nag-alalang laming-galinga si Yungjin. Desyerto ang eksena, wala ni isang anino, tao, nag-aalalang naisip niya. Walang tao dito. Pagkatapos ay sinabi ni Yungjin ng matigas, hoy, mag-usap tayo sa lugar na maraming tao. Hindi dahil sa natatakot ako, kundi baka bigla mo na lang akong atakihin. Agad na nagpaliwanag si Hiso, hindi, sinapian ako noong oras na iyon. Tila hindi naniniwala si Yungjin at nagtanong muli kung ano. Agad sinabi ni Hiso na mahabang kwento iyon. Bigla siyang napansin na may mali habang nagsasalita si Hiso. Una, pasensya na sa pananakit ko sa iyo. Pagkatapos ay nakita ni Yungjin ang asul na estatwa sa harap niya. Nahihiyang sinabi ni Hiso, pasensya na talaga, pero mananatili ka lang ng 1 oras dahil. Nakatuon ang atensyon ni Yungjin sa maling pwesto ng estatwa. Tinanong niya ng malamig, ano? Iyan. Bakit iyan nandoon? Naguluhan si Hiso. Ha! Tinuro niya sa likuran ni Hiso, na kung saan ay ang estatwa sa pangunahing gate. Pareho silang lumingon at nakita ang luntiang estatwa sa malapit. Ipinagpatuloy ni Yungjin, wala iyan dito kanina. Sumang-ayon si Hiso. Bigla, umangat ang estatwa. Pareho silang napabulalas, Diyos ko. At tumakbo ang estatwa ng diretsyo patungo sa kanila. Parehong nagpanik at sumigaw, takbo, Yungjin, bilis. Lumingon sila at nagmamadaling tumakas. Sumigaw si Yungjin sa takot, ay, leche. Hinabol ng estatwa ang dalawa sa schoolyard. Nagngalit siya at tinanong si Hiso, hoy, anong ginawa mo na naman ngayon? Agad na tumanggi si Hiso. Hindi ganoon. Nagngalit ang ngipin ni Yungjin habang tumatakbo. Anong ibig mong sabihin? Ginawa mo rin sa akin yun kahapon. Nagmamadaling sumagot si Hiso. Yungjin, maipapaliwanag ko lahat. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamay at bamulong. Ang totoo, hindi ako iyon.
Isa iyong multo na tinatawag na Sonaxi. Isa pang paraan para ipatawag ang isang birheng multo. Nang makitang papalapit na ang estatwa, sumigaw siya, manahimik ka, at tumakbo. Tiningnan niya ang estatwa at naisip, napakabilis, sa ganitong paraan. Bigla, nakita ni Yungjin ang isang cart ng basketball sa harap niya. May naisip siya, kinuha ni Yungjin ang cart at lumingon, tinulak ang cart patungo sa estatwa, na nagpagulo kay Hiso. Yungjin. Ikinasa ni Yungjin ang kanyang katawan at itinulak ang cart na puno ng bola patungo sa estatwa. Sa wakas, nagtagumpay si Yungjin. Tumapon ang cart at sunod-sunod na gamulong ang mga basketball patungo sa estatwa. Nakita ng estatwa sa likuran ang eksenang ito at itinagilad ang ulo. Ang mga mata nito ay tila kumislap. Nag-iisip na mapipigilan ng mga bola ang estatwa. Napagtanto nito ang intensyon. Ginamit nito ang lupa bilang kantungan at lumundag. Tumalon ito ng napakataas. Nilampasan ang lahat ng bola. Natulala ako at tanging napabulalas na lang. Pagkatapos, perpektong lumapag ang estatwa. Habang nag-uunat ito, mabilis na nagpalit ng direksyon ang dalawa at tumakas. Nagpakawala siya ng maraming mura. Nagmamadaling sinabi ni Yungjin, "Hoy, kahit saan na may tao tayo pupunta. Hiso, hanapin mo ang bag mo, baka mayroon." Kinuha ni Hiso ang isang plastic bag na naglalaman lamang ng itim na beans. Binuksan niya ang bag na nagpagulo sa kanya. Ibinato ni Hiso iyon sa mukha ng estatwa at sumigaw, "Mamatay ka." Sa sandaling ito, umilo ang mga mata ng estatwa. Pinalo nito ang ilan sa kanyang mga beans. May ilan pa ang lumipad ng diretso sa mukha ni Hiso na nagpasigaw sa kanya. Nang makita ang sitwasyon na hindi na maganda, agad siyang hinayla ni Yungjin. "Anong ginagawa mo, bastos ka? Tanga." Bigla siyang natigilan. Nadiskubre ni Yungjin na bukas ang pinto. Agad niya itong itinulak palayo, nagngangalit at sumigaw, "Labas!" Pagkatapos, mabilis na isinara ni Yungjin ang pinto bago pa makalipad ang estatwa. Tumayo ang dalawang tao sa bakal na bakod, naghihintay ng tahimik. Pareho silang humihingal, pero tumigil ang estatwa sa pinto at hindi na nagpatuloy. Tumayo lang ang estatwa at matagal silang pinagmasdan. Sa oras na ito, parehong pinagpapawisan at hingal na hingal ang dalawang tao. Nang makita itong pumasok sa loob, masayang sinabi ng dalawa, umalis na siya. Sa wakas, sumuko na. Pagod na si Yungjin. Binitawan niya ang isang buntong hininga ng ginhawa. Bigla, may nakita si Hiso. Biglang gumalaw ang flagpole. Tinawag niya si Yungjin, pagkatapos ay itinuro ang flagpole. Bumalik pala ang estatwa. Ang hawak nito sa kamay ay ang flagpole. Nagpanik ang dalawa. Malapit na itong tumalon doon. Nauutol siya sa takot. Baliw ba siya? Lumingalinga si Yungjin para makahanap ng paraan para makaalis sa sitwasyong ito. Bigla, nakita niya ang isang cart sa malapit. Sa kabilang banda, ipinosisyon ng estatwa ang flagpole sa lupa. Maaari talagang gamitin ng estatwa ang paraang iyon para tumalon sa bakod. Nakatayo lang si Hiso, hindi gumagalaw. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Yungjin sa pangalan niya. "Hoy Hiso!" Sumigaw siya para umalis sa daraanan. Mabilis siyang sumunod. Tinitigan ni Yungjin ang estatwa. Ang estatwa ay nahulog tulad ng isang high jumper na nahulog sa isang kutson. Ngunit ang nakasalo dito ay hindi ang kutson, kundi isang kotse. Nahulog ito. Tumalikod din ang kotse at lumipad ng diretsyo sa tambakan ng basura. Nahulog ito sa gitna ng isang tumpok ng basurang mabaho, na nagpatakip sa kanilang ilong, ngunit bumangon pa rin ito, na ikinagulat nilang dalawa. Ang mga mata nito ay parang bala na nakatingin sa kanya. Agad na pinaalalahanan ni Yungjin si Hiso, feral na. Ngunit agad na nasa harap na niya ang estatwa. Napakabilis nito na walang sino man ang nagkaroon ng oras para mag-react. Ang mga mata nito ay kumikinang sa galit habang tumatakbo patungo kay Yungjin. Pagkatapos ay kinuha nito ang kanyang leeg. Iniangat siya ng estatwa. Tanging sumigaw lang si Hiso, Yungjin. Galit na tiningnan siya nito. Kung gumamit pa ito ng kaunting puwersa, tapos na siya. Sumigaw si Hiso sa takot. Tigil. Nagsimula ng mas suffocate si Yungjin. Mabilis siyang kumuha ng kung ano mula sa kanyang kamiseta. Ito ay isang brown na kwintas na may beads.
Sumigaw ng malakas si Hisu. Ang estatwa na may matinding balak na pumatay ay sumulyap sa kanya. Agad na inihagis ni Hiso ang buto patungo rito. Ang tali ng beads ay nabasag din at may ilang beads na nahulog. Ang singsing ay sumabog mismo sa mukha ng estatwa, na nagpatamba dito, at binitawan ang leeg ni Yungjin. Masakit na tinakpan ng estatwa ang mukha nito at nahulog siya sa lupa. Takot na tumakbo si Hiso papunta sa kanya. Yungjin, ayos ka lang ba? Sumagot si Yungjin ng mapatla. Hindi ako ayos, talaga. Tumakbo silang dalawa at nagsimulang bumangon muli ang estatwa sa parking area ng eskwelahan. Kinuha ni Yungjin ang kanyang lighter. Hoy, kung mayroon ka niyan, dapat ginamit mo na agad. Lumingon siya kay Hiso at nakita itong gumagawa ng isang bagay na may usok. Nagtatakang nagtanong si Yungjin, nagsisigarilyo ka ba? Sumagot si Hiso, hindi, insenso ito. Naguluhan si Yungjin. Anong ginagawa mo? Agad na nagpaliwanag si Hiso. Isang simpleng ritual ng pagtatae. Nagsimulang kunin ni Hiso ang kanyang mga gamit. Sinabi niya na bigla niyang nilabas ang lahat ng uri ng bagay mula sa kanyang uniforme. Ngayon, kumuha siya ng ilang makukulay na tuwalya at pinunit ang mga ito. Itinali ni Hiso iyon sa kanyang braso, sinasabi na magiging ayos lang siya pansamantala. Huwag mo itong tanggalin hanggang hating gabi. Habang nakasimangot si Yungjin sa pagkalito, tiningnan niya ang laso na ginawang hugis ni Hiso sa kanyang kamay. Nanlamig ang mukha ni Yungjin. Nagtanong siya nang hindi makapaniwala. Ang weird mo talaga, alam mo ba? Kinamot ni Hiso ang ulo niya. Naiintindihan ko ang pagdududa, pero wala talaga akong ginawa. Nagtanong siya, pwede ba tayong mag-usap sa eskwelahan? Ngunit mariin siyang tumanggi, hindi. Tumigil siya sandali, nag-isip. Ipinagpatuloy ni Yungjin, sige, sabihin nating sinapian ka kahapon at nagkataon lang ito ngayon. Tapos ano? Ang totoo, simula nang makasama kita, panay ang weird na nangyayari sa akin. Tumahimik si Hiso pagkarinig nito. Medyo nasaktan siya, pero Yungjin, hindi ko kasalanan, inistorbo niya. Nagpapasalamat ako sa pagliligtas mo sa akin. Sinabi ulit ni Yungjin, pero walang mangyayari kung hindi dahil sa iyo sa simula pa lang. Itigil na natin ang pagpapanggap na magkakilala tayo. Pagkatapos sabihin iyon, umalis siya, iniiwan si Hiso ng mag-isa. Yumuko si Hiso ng malungkot.